at sa kalangitan, ika'y papupurihan. Hallelujah. Sige po, patuloy natin papurihan ng Panginoon. Thank you, Jesus. We praise you, God. Lord, we honor you. Hallelujah, hallelujah. Lord, we lift your name on high, Panginoon. Ikaw ang patuloy na maging sentro ng aming buhay. Hallelujah, hallelujah. Lord, dakila ka, Panginoon. Sa iyo po lahat na mataas na papuri, pasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen. Amen. Maganda ka. Amen. Bago tayo umupo, maghanap tayo ng 5 tao. Sabihin mo sa kanya, gwapo ka, maganda ka. Praise the Lord. Amen. And makakaupo na po tayo when we find, nakahanap na po tayo ng at least 5 tao. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Sige po. I hope you can find a comfortable place or chair for you to sit down. And before we start, I would like to have an announcement. Sabihin nyo nga po sa katabi mo, announcement. Amen. So, 2 Sunday na lang po ang nalalabi natin sa building na to. Amen. Praise God. So, after 2 Sundays, so this Sunday and next Sunday, we are going to move out. Wag po kayong mag-alala, malapit lang. Mga 3 pinto lang po yung lilipatan natin. So, tayo ngayon ay nasa likod ng triple S. So, susunod, nasa harap na tayo ng triple S. Okay? SSS po, baka isipin nyo ano, triple S. Alright, so lilipat po tayo by July 20. So baka July 20, 21 to 24, 5, mga 26 po, doon na po tayo sa kabila. Amen? So pag dumating po kayo dito sa mga susunod na Sunday, wala po kami, na-rapture na po kami. Hindi, joke lang. So we're moving out and just to inform every one of us, very humble po yung ating lilipatan. Very humble, very cute, and mabuti po ang Panginoon. But the good thing is, we have kids room, we have kids church. So magkakaroon na po tayo ng mga Sunday school or church, kids church every Sunday. Kaya lang po, ito ay umaga at hapon lang. So paggabi po, wala na pong kids church. So that all the mother with mga bata, mga kids po ay hindi na po magkukulit, hindi na po mag-iingay. Kasi po minsan yung mga bata sumasabay po sa akin dito mag-preach. So buti na lang po, nakikinig din po sila. And maganda po doon, meron na po silang room sa taas. Kaso lang po, meron po tayong rules. Kailangan meron pong, nakakapag-try na po kayo ng baggage counter. So ganun po yung gagawin sa mga kids. Kasi po yung mga teacher, hindi naman po tayo lahat kilala ng mga teacher. So para to make it safe, kayo po yung magdadala sa taas, tapos kayo din po yung kukuha sa taas kasi hindi po sila papabayaang bumaba without your presence. So para po ma-safe po natin yun. I'm so excited sa lilipatan po natin. And another po is, dahil po medyo humble po yung place natin, medyo cute po yun, pinapakiusapan po na ang lahat bago po pumasok ng ating sanctuary, dapat naka-silence na po ang ating mga cellphone. Alright? So kung hindi pa po naka-silence yung cellphone nyo, kukolektahin po namin yan. Isasangla po namin yan mamaya. Hindi, joke lang. So another po is, dahil nga po, maliit lang po yung place, hindi po ganito kalaki, kailangan po pag dumating po tayo, i-occupy na po natin muna yung nasa mga unang upuan. So hindi po pwede na pagdating po doon, kung saan po natin gustong umupo. Dapat diretso po tayo kung saan po yung mga may vacant seat po. Another, and lastly, nakikiusap po tayo kung maaari as much as possible, maging stick po tayo doon sa ating mga schedule of Sunday services. Like for example, kung pang-umaga ka, habang buhay ka ng pang-umaga. Ganon. Kapag panggabi ka, habang buhay ka ng panggabi. Kapag pangtanghali ka, habang buhay ka ng pangtanghali. Kasi po, may possibilities na mapuno po talaga natin per service. So, we're planning to add another services. Amen? Or another service rather. So, iniisip po namin mga 4:00 ng madaling araw para wala na po tayong excuse. So, pag sinabi mo hindi ka pwede ng umaga, tanghali, gabi, sigurado ako pwede ka ng madaling araw. Hindi, joke lang po. So, we're praying for another services kung anong oras po yun. I know it's a good thing that the Lord is
doing great things sa buhay po natin. Amen? Are you excited? Ay, parang hindi po kayo excited. Kasi po mas nagmahal po yun eh. Nagmahal po ng konti, very, very light. But we know that God will always provide. Amen? So, pwede pa naman pong dagdagan. Baka may hinihipo ng Lord dyan. Mga 10 milyon lang po yung kailangan natin. De joke lang. So, sige po. Let's proceed to the word of the Lord today. I invite everyone to please stand up as we read the word of the Lord from 1 Corinthians chapter 3, verses 6 to 9. 1 Corinthians chapter 3, verse 6 to 9 says here, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Can we just close our eyes and let's have a moment of prayer. Father, we believe in you. We trust in you, Lord God. Today, give us more wisdom, knowledge to understand your word, Lord God. Lord, let your word penetrate in every aspect of our life, Lord God. Lord, kumilos ka sa buhay namin, gumalaw ka sa buhay namin, makilala ka namin, maranasan ka namin, Panginoon. Salamat po sa araw na to, salamat po sa pag-ibig mo, at salamat po sa ginagawa niyo po sa buhay namin. Father, today, ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan, wala na pong iba. Salamat po, Panginoon, sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen and amen and amen. Makakaupo po tayo. And today, we're actually in our new series entitled Sowing and Reaping. Okay, ibig sabihin, familiar po tayo dito, amen? Kung ano ang iyong tinanim, yun din ang iyong bubunot, ang aanihin. Alright, kung ano daw po ang ating tinanim. But again, it's not more on things that we already know about it. So, ang sinasabi sa atin, may mga bagay sa buhay natin na lahat tayo may ginagawa para doon. So kung anong ugali ang itinanim natin, kung anong pakikitungo, kung anong pamumuhay ang tinanim natin, yun din ang mapapasa atin. And that's the reason why it's very important to every one of us to understand ano bang tinuturo sa atin ng Panginoon ngayong araw na to. So to give you a background, dun po sa binasa natin, nang sinasabi, ito po ay written or sinulat ni Apostle Paul, yung Corinthians, kasi po, meron siyang sinagot na problema. Sino po dito gusto niya ng kasagutan sa problema niya? Mamaya po susulatan ko po kayo. Alright? I'm going to write a letter for you. So, when we say Corinth po that time was actually a major port city in the ancient world. So, ibig sabihin po, nung time po na to, sobrang sikat ng Corinth. Sobrang sentro po siya ng kalakaran, ng business. Bakit? Kasi lahat po ng tao nandun at napakayaman po ng lugar po na to, ng bansa po na to, ng Roman Empire. And it's actually Paul strategically traveled where he start missionary journey. At nag-spend po siya ng 1.5 year. And guess what? After 1.5 year, ang daming kumilala kay Lord. At nung nakakilala kay Lord, they build a community, they build a church of Corinth. Kaya lang, after nung umalis si Paul, nagkaroon ng balita si Paul na merong problema. Sabihin mo nga sa katabi mo, may problema ka ba? Ay di problema mo yan. Sinabi, nakarinig daw po ng problema si Paul. And alam niyo po ba, the reason kung bakit nasulat niya yung Corinthians para sagutin yung problema. At meron pong 5. Sabihin mo nga, 5. So, limang reason kung bakit po sinulat ni Paul itong Corinthians na to. So, simulan po natin sa pang-5. Yung pang-5 po, because that time, yung mga tao, naniniwala sila that Jesus' resurrection will never happen anymore. Or hindi nangyari. Nang sinasabi, walang future yung Christian hope, walang rapture na magaganap, walang risen Christ. So Apostle Paul write that it's not true because naniniwala po si Paul at sinasabi sa mga tao na whether you like it or not, darating si Lord. Alright? So that's yun po yung pang-5 issue. Pangalawang issue or yung pang-4 po na issue, yung kanilang worship gathering. Ang gulo-gulo nila. Tingnan mo nga po yung katabi mo. So ang gulo-gulo nila, bakit? Kasi itong mga tao na to, they know already who God is. Kilala na nila si Lord. Pero ang nangyari, pumupunta pa sila sa ibang Lord. Are you still with me? Kaya sabi ni Paul, ang gulo-gulo nyo.
dapat ma-organize, dapat ma-order yung worship celebration or gathering nila. Yung pangatlo pong issue nila, tanong niyo po ako ano? Food. Tingnan mo yung katabi mo, may issue rin ba yan sa food? So yung issue po nila, food, kasi dito nga po lumabas yung yung sinasabi po nila na kung ang dahilan ng pagkatisod ng iyong kapatid ay ang iyong kinakain, mainam na huwag ka nalang kumain. Na para bang sinasabi, everything is permissible but not everything is beneficial. Pwede mong gawin lahat. Walang magbabawal sa iyo sa mga dapat mong gawin. But again, ang sinasabi po sa atin, kung ito ang dahilan para matisod yung kapatid mo dahil sa kinakain mo, huwag ka nalang kumain. Another, there is also the issue beyond that po. Kasi pag communion nila, may handaan talaga. Kasi po sa atin, yung communion natin, small part na lang. Sa kanila po, talagang feast. So, ang nangyari, those people who are rich, ang gagawin po nila, kakain po sila ng kakain kahit busog na sila. Meron po ba ditong ganun? Busog ka na, kumakain ka pa. So, kain po sila ng kain hanggang sa magbamit po sila. Why? The purpose is para hindi makakain yung mga poor. Hindi makakain yung apat kasi poor sila eh. So kakainin nila ng kakainin para hindi makakain yung mga mahihirap kasi nga nabamit na nila. So sabi ni Paul, it's not good practice. Another po, yung pangalawang issue na tinakil po in chapter 4 verse 7 is about the sex or immorality or sexual immorality. Nang sinasabi na, sabi po kasi nitong mga taga-Corinthians na to, dahil pinatawad na sila ni Lord, pwede na nilang gawin lahat ng kahit na ano nilang gawin. Pero ang sabi ni Apostle Paul, no! Hindi yan pwede dahil ang tunay na pinatawad ng Panginoon, hindi gagawa na mag-aalis sa Kanya sa Panginoon. Kaya nga po pinag-usapan po natin to nung edifying night, na minsan ang tao, pag hindi niya nasuko yung sarili niya sa Panginoon, nagkakaroon ng tinatawag na double life. Na parang, in front of many people, he was a godly public figure. But when he was in a private life, there's another person. Kaya nga sinasabi sa atin, kapatid, if you have a double life, kailangan mo nang isuko yan sa Panginoon. Because whether you like it or not, hindi nalulugod ang Panginoon. And here's the topic na pag-uusapan po natin ngayong gabi. It's about division. Mamaya, supplication or division, addition, and multiplication. Okay? So, math pala po tayo ngayon. Hindi po. Division, kasi po sa chapter 1, nagkaroon sila ng pagkahati-hati. Nagkaroon po sila ng pagkakampi-kampi. Amen? Kaya po, pag-usapan po natin, ang sinasabi ni Paul, it's not how the Lord wants us sa buhay natin. Hindi ganito ang gusto ng Panginoon para kilalanin natin siya, para paglingkuran natin siya. Kaya po ngayong gabi na to, join me in our message entitled, Serve God. Sabi mo nga sa katabi mo, serve God. Amen? Kaya may paalala po si Apostle Paul. Sino po dito naglilingkod na sa Panginoon? Amen? Sino po dito maglilingkod pa lang sa Panginoon? Amen? Konti pa lang. Sino po dito naglilingkod na ng matagal sa Panginoon? Amen. Sa mga naglilingkod po sa Panginoon, this is a reminder for every one of us. Sa mga gustong maglingkod sa Panginoon, this is a good reminder before you start serving the Lord. Sa mga matagal nang naglilingkod sa Panginoon, it's a good evaluation for every one of us to think and to see if we still do this. Amen? So at least 3 bagay pag-usapan natin where we serve the Lord. Are you ready? Are you ready? Number 1, ang sinasabi sa atin, serve with faithfulness. Amen. In verse 6, chapter 7 says here, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who water is anything, but only God who make things grow. Dahil nga po nung church na yon, nung time na yon, nagkaroon sila ng division. Yung ibang sabi nila, basta dito ako. Nagkahati-hati nga po sila. Nagkaroon sila ng samahan na dapat hindi naman. Dapat isang samahan lang sila sa loob ng simbahan. Kaso anong nangyari? Dumami yung samahan. Ang dami nilang sinamahan. Kaya nga po ang sinasabi sa atin, sino ba talaga ang pinaglilingkuran natin? Kanino ba talaga tayo naglilingkod? Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 1, verse 12, one of you say, I follow Paul, another I follow Apollos, another I follow Cephas, still another I follow Christ. Sabi ni Paul, sino ba si Paul? Sino ba si Apollos?
Sino ba dapat ang pinaglilingkuran natin? It's not hindi yung ginagamit ng Panginoon, hindi sa kung sino ginagamit ng Panginoon, kundi sa kung anong ginagawa ng Diyos. Kaya for 2 times, Apostle Paul reminded every servant, every people who serve the Lord, sabi niya dito, 2 bagay hina-highlight ni Apostle Paul sa atin. Ang sabi, God has been making it grow, but only God who make things grow. Nang sinasabi, it's not about the people, it's about the Lord Himself na nagpapalago. Kapatid, hindi ang tao at hindi ang kahit na sino mang tao ang pwedeng magpalago. Si Lord lang. So in knowing that, having that in mindset, si Lord pala nagpapalago eh. Anong gagawin natin? We take it for granted? No. Kaya sinasabi sa atin ni Pablo, serve with faithfulness. Brad, si Lord ang tutulong sa atin as we serve Him. Ang gagawin na lang natin, maging tapat at karapat-dapat doon sa paglilingkod na yon. That sometimes, we take it for granted na pagod na tayo, ayaw na natin. Kaya ang sinasabi sa atin, if you really want to serve God, then serve with faithfulness. Amen? These people are the servant of God. Nang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Corinthians, sino ba kaming mga tao na to? Kami ay mga lingkod lang ng Diyos na tama. Ginamit kami ng Panginoon sa inyo para lumalim at makilala nyo ang Diyos. Pero hindi kami ang dahilan ng inyong paglago, kundi si Lord pa rin. Kaya ang sinasabi sa atin, maglilingkod tayo ng tapat. Maglilingkod tayo ng lubos sa ating Panginoon. In 1 Corinthians chapter 3 verse 5, Apostle says, "What after all Apollos and what is Paul? Only servant, through whom you came to believe as the Lord has assigned to each task." So ang sabi ni Paul, sino ba kami? Servant lang naman kami. At yung ginagawa namin, si Lord din naman ang nagbigay. Na pag naglilingkod pala tayo sa Panginoon, si Lord din ang magbibigay ng way at paraan at ng pagkakataon kung paano tayo makakapaglingkod. So, ibig sabihin, contextually speaking, si Lord din naman ang nagdala kay Apostle Paul, kay Apollos para maglingkod sa Panginoon sa lugar na yon. Kaya sinasabi ni Paul, hey, when you serve God, serve with faithfulness. Kaya, sa lahat po ng nandito, tandaan po natin to, si Lord pa rin dapat ang naiaangat sa paglilingkod po natin. Amen? Kaya nga po, let's all serve faithfully. Reminder sa atin na we serve the Lord and not to take for granted, but serve faithfully. Ang service po natin sa Panginoon dapat with full of love. Mahal mo kasi si Lord. Kaya maglilingkod ka ng may pagmamahal. It is a privilege. Tandaan po natin itong mabuti. Ang paglilingkod ay isang pribilehiyo, pagkakataon. Dapat hindi ito pabigat at burden sa ating lahat. Amen? Kaya nga po, it's a good thing to remember the parable of the talents or gold. In Matthew chapter 25, verse 15 to 18. Ang sabi niya dito, the one he gave bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag. Each according to his ability. Tandaan po natin, si Lord nagbibigay siya kapag kaya mo na. Are you here? Hindi ibibigay ni Lord kapag hindi mo pa kaya. Ibibigay ni Lord at ipapagawa ni Lord sa iyo yung kakayanan mo or ayon sa kakayanan mo, each according to his ability. Yung isa daw, binigyan niya ng 5. Yung isa, binigyan niya ng 2. Yung isa, binigyan niya ng 1. That is there is ability. Yun yung kakayahan nila. Are you still with me? Sometimes we're asking God, Lord, bigyan mo ko ng sasakyan. Hindi ka pa nga marunong mag-drive. Are you still here? Sometimes we're asking the Lord na, Lord, ipagkatiwala mo pa lang to sa akin. Doon nga sa ibang mga bagay, di ka napagkatiwalaan, ito pa kaya. And that's the reason why, tandaan mo tong mabuti. Pag abilidad mo na yan, kapag kaya mo na yan, kahit anong gawin ng ibang tao, ibibigayan sa iyo ni Lord. Pero pag hindi mo pa kaya, hindi rin ibibigayan ni Lord sa'yo. Are you still here? So he went to the journey, sabi, then he went to the journey, then the man who had received 5 bags of gold, he went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also, the one with 2 bags of gold gained 2 more. Nagkaroon daw po siya ng sakit. Nagkaroon daw po siya ng 2 more. Kumita daw po siya ng 2 pang bag.
kumita pa, nag-gain daw po siya ng 2 pang bag. But the one who had received 1 bag went up, dug a hole in the ground, and hid his master money. Ano daw po ginawa nung isa? Sa halip na ininvest niya, sa halip na winork out niya, what he did, binaon niya sa lupa. Are you here? Those first 2 person, yung 2 tao, they do it faithfully. But this man is the description, ito yung description ng unfaithful. Naglingkod sa Panginoon, pero hindi ginawa yung the best. Kinatamaran, binaon pa nga. So, since nasabi sa atin, si Lord ang nagpapalago. Total, si Lord naman palang nagpapalago. Si Lord naman palang nagbibless. Si Lord naman pala ang resources. So, ang gagawin na lang talaga natin ay bigay natin yung faithfulness natin. Maging karapat dapat tayo, maging tapat tayo sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. Listen to me, lagi ko po itong sasabihin, ang paglilingkod ay pribilehiyo at huwag natin itong sayangin. So what happened? When we go to verse 24 to 25, bumalik na. Ito na, pinatawag na uli nung lalaki yung kanyang mga servant. And here's come in verse 24, the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are hard man, harvesting where you have not sown, and gathered where you have not scattered seed. So, I was afraid, and went out and hid your gold in the ground. See, here, it's what belongs to you. Sabi niya, masama ka kasi. Sabi niya ganon, masama ka kasi. Kumukuha ka ng hindi mo naman tinanim, hinaharvest mo ng hindi mo naman ikaw ang nag-ayos. Natakot ako sa'yo. Kaya binaon ko. Ito na, sa'yo na uli. Listen to me. Maraming accusation and excuses ang hindi faithful. This is the description of a servant who did not serve faithfully. Why? He accused the man. Sabi niya dun sa master niya, Master, masama ka kasi. 'Di ba? Masama ka kasi. Binigyan ka na nga, tapos nung kinukuha na, kung may ginawa ka, sasabihin mo, ang sama mo. He accused something na hindi naman, pwede namang hindi, pero ginawa niya. Another, he has excuses. Ano sabi niya? Natakot kasi ako eh. Are you still here? That sometimes when we serve the Lord, dapat wala tayong accusation and wala tayong excuses. When we serve with faithfulness, gagawin natin ang lahat para sa pagkakataong binibigay ng Panginoon sa ating lahat. Are you still here? Are you still here? Tandaan natin itong mabuti. Marami talagang accusation and excuses ang isang naglilingkod na hindi faithful. Hello? So ano gagawin natin? To remind us, keep in mind, God assigned and make things grow. Si Lord ang nagbibigay, si Lord din ang nagpapalago. Kaya kapag tinawag at inimbitahan at binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para maglingkod, tandaan mo, si Lord din ang magpapalago nito. The reason why we need to serve with faithfulness. Amen? Pangalawa, tandaan mo itong mabuti. Serve with faithfulness because it was assigned to you according to your ability. Pinigayan sa'yo ng Panginoon kasi alam ng Panginoon, anak, kaya mo yan. Hindi ka papayagan ng Panginoon na magkaroon yan kung hindi mo yan kaya. And lastly, so whatever we do for the Lord, let's serve with faithfulness. Hello? Hello? Amen? Andiyan pa po ba kayo? Naalala ko lang po nung nagsisimula po ang church, ang WOL Iba. I think it was year 2017. So dumating po yung pagkakataon na isa lang po yung nag-church. Babae po yun eh. Sabi ko, di na ako pupunta sa stage tabi na lang tayo. So share ko na lang yung Word of God. Pero I still preach the Word of God. Sa tabi niya, ganun pa ako, come on! Come on! Sabi ko, amen. Why? We need to be faithful to God. Even though meron o wala, madami o kukonte, we need to serve with faithfulness. Amen? Hindi tayo dapat dumitingin, wala naman akong gagawin dyan. Lagi mo itong tandaan, sa lahat ng pinapagawa sa'yo ng Panginoon, sa lahat ng pinagdadalan sa'yo ng Panginoon, mas piliin natin ang may magawa. Mas piliin nating maglingkod ng tapat.
sa Diyos. Amen? And praise God, we are here now. Amen? Naalala ko pa yun eh. Tapos nakakatuwa, testimony ko lang to. Kasi, nung time na yon, singilan na ng renta. Sabi ko, paano kaya to, Lord? Walang tao. Sige na, tuloy natin to. Tapos sabi niya, tapos na ako mag-preach. Sabi niya, Pastor, saan ako mag-offering? Lagay mo na lang doon, mag-challenge pa ba ako? Sabi, mag-challenge pa ba ako? Di na, Pastor, lagay ko na lang. So, nilagay niya lang doon. Alam niyo po, ginamit siya ng Panginoon para makabayad po tayo ng I think 3 months na renta ng church. Amen. Sinasabi ko po ito ngayon kasi matagal na eh. Amen. So, praise God, palakpakan po natin ng Panginoon. So, una, serve with faithfulness. Tandaan mo itong mabuti, maging faithful ka. Maging tapat tayo sa Panginoon. Si Lord ang may sagot nito. Kasi hindi kung sino-sinong pinaglilingkuran natin. Si Lord ang pinaglilingkuran natin. Are you here? Amen. Number 2, serve with purpose. Amen. Ang sabi ng verse, the one who plant and the one who waters have one purpose. Tandaan po natin, importante, bakit ka ba naglilingkod? Are you still here? Sabi ni Paul, kahit sino ang nagtanim, kahit sino magdidilig, isa lang naman yung purpose nila. Isa lang naman yung goal nila, makilala at ipakilala si Kristo. And those times, in the time of Corinth, sa Roman Empire po, ang preaching nila, hindi lang yung sinasabi nila na mahal mo si Lord. Madali sa atin yun, mahal ka ni Lord, namatay si Lord para sa'yo. Pero nung time po nila, mabigat. Mabigat because they preached that Christ was crucified. In 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Kasi po in the Roman Empire, kapag ang isang tao napako sa cross, kriminal. And here's come Apostle Paul, here's come the gospel, preaching that Christ, the Messiah, was crucified. Roman Empire siya noon, taga-Rome Empire siya. Anong sasabi niya? Ay, that's foolishness. Bakit ako maniniwala sa isang Diyos na pinako sa krus na kriminal? That makes them to perish. Because the Bible says, Jesus is the way, the truth, and the life, and no one's come to the Father except through Him. Dahil sa paniniwala nila that it was foolishness, it will also lead them, nagdala sa kanila para mapahamak ang kanilang kaluluwa. And what the Bible says, but to us who are being saved, it is the power of God. Kapatid, sino dito naniniwala nung nakilala mo si Lord, binago ka ng Panginoon? Amen? Nang sinasabi sa atin, listen, the more we serve the Lord and we are clear about our purpose, makinig kang mabuti, the more na naglilingkod ka sa Panginoon at alam mo yung dahilan ng paglilingkod mo, babaguhin ka nito. Dadalhin ka nito sa matinding pagbabago at dadalhin ka nito para ipakilala si Kristo. Kaya tayo naglilingkod kasi binabago tayo ng Panginoon at response natin to sa Diyos. And also to make Christ known, ipakilala ang Panginoon. Ang reason ng paglilingkod natin, dapat nagdadala lagi sa atin sa Panginoon. Dapat nagiging dahilan para makakilala yung iba. Take note of this, naglilingkod tayo sa iisang dahilan. Ito ay makilala at ipakilala ng lubos ang Panginoon. Dahil ang sinasabi sa atin, pwedeng ma-take for granted natin ang service. Pwedeng maging dahilan. Kaya tayo naglilingkod to boast ourselves, to have our own platform. Hindi ipakilala ang sarili. We serve the Lord with purpose because to introduce, to make Christ known at hindi yung sarili natin. Kapatid, tandaan natin itong mabuti. Kapag hindi tama ang purpose, madali lang din itong gagawin mo. Ito ang magiging dahilan para tumigil ka. Pero kapag tama ang purpose mo, kapatid, kahit anong mangyari, dadalhin ka nito hanggang dulo. Amen? So 2019, halala ko lang, 2019. Tapos nag-celebrate tayo ng 2020 ng March. Ano tayo? For the first time, I was so blessed kasi na-reach natin yung 300 attendees. Pero after 1 month or after 1 week, lockdown, Brad. So parang sabi ko, Lord, ang ganda ng ginagawa mo sa church. Naka-fly high na tayo nun. Parang naka-take off na tayo nun. Dami nang umaten sa church, dami na nating nagagawa sa Panginoon. Pero, pandemic comes. Hindi tayo lahat magaling nun sa online.
So parang from 300, bagsak talaga yung church noon. And then along the way noon, sobrang stress ko noon. It almost na mag-give up kami. Ako personally, huminto ako. May mga pagkakataon pa noon na, Lord, nandun na kami, tapos wala pa lahat. Pero gusto ko mang mag-quit noon, hindi ko alam kung bakit hindi ko magawa. Kailangan, parang sinasabi ko na, wala na to, end of the world na to. In fact, may ganitong senaryo pa nga may humingi sa amin ng tulong kasi kailangan daw nila for hospitalization. So ako, ang mindset ko kasi, end of the world na, sabi ko, tumulong na tayo, sige, tulong na tayo. So binigay na namin yung kauli-hulihang pera namin noon. I think it was 4,000 pesos. Binigay namin lahat. Kasi alam ko, end of the world na Tapos hindi pa pala end of the world. Sabi ko, sige na nga, kailangan nila yan. Eto pa, hindi rin naman ako takot masyado nun financially kasi bago mag-pandemic, may nagregalo sa akin. Kasi birthday ko nun may nagregalo sa akin. Nasabi ko na to before, pero ngayon ko lang ito televise. May nagbigay sa akin ng $500. Kaso lang nung pandemic, di ko rin magamit. Sarado yung palitan. Hindi tinatanggap. Sabi ko, Lord, paano naman kami nito? But you know what? Doon ko nakita yung provision ni Lord. Alam niyo po kung bakit? May dumadating na manok galing sa Pure Gold. Hinahabol ko pa yun, May dumadating na manok na katay na. Sabi niya, ito para sa inyo to. May pagising namin sa umaga, may nagdadala ng grocery sa bahay namin. That's how the goodness of the Lord when we are in pandemic. Sabi ko, Lord, kikwit na kami. Ayoko na, give up na kami. Nung time po na yon, nag-anxiety pa ako. Kaso, minsan, nauuna yung wife ko. Hindi kami pwede magsabay. So, I need to control myself. Siya muna. Ang saya ko nun, Ang saya ko lang nun. Kasi sabi, gulo na kami. Parang, buti na lang, salamat sa Panginoon, we hold on the purpose why we are here on Niba. Amen? Buti na lang, alam natin yung dahilan natin. I do my devotion nun, pero alam mo yon yung nagde-devotion ka, nagpe-pray ka, pero ang tindi. Kasi pag pumunta ka po sa bahay namin, parang nasa gitna ka ng kawalan Kasi kami lang po yung nandun Pero dun ko nakita kung paano gumalaw ang Panginoon. This is the point. When you know your purpose, why you're serving the Lord, Brad, kahit mag-isa ka lang, tutuloy ka pa. At hindi papayag si Lord na mag-give up ka for nothing. There's a lot of people na encouraging me to do that. It's okay, anak. It's okay. Parang sabi ko, hindi namin ito napagandaan. Pero alam niyo po, I have this in my mind na sana wag naman po ito mangyari. Sabi ko, sige, subukan mo mag-pandemic ngayon. Ready na kami. Pero hindi po yan mangyari. Amen? Kaya po sinasabi sa atin, many people, maraming tao, different rules tayo, iba-iba tayo ng paglilingkod, may magaling dito, may magaling dito. We have same mission and one purpose, to know Christ and make Him known. Makilala natin ng lubos si Kristo kasi yun yung babago sa atin. At ipakilala si Kristo sa iba. Alam niyo po ba, if we know our purpose serving God, makinig kang mabuti, it will bring us para magkaroon ng unity sa isa't isa. Alam natin yung tinatakbo natin. Alam natin yung ginagawa natin. Kaya pag nakita natin yung iba na nagtatagumpay, masaya tayo para sa kanila. Because we want that. Kaya nga po nung nag-post ako na-bless lang din ako, tinatanggal ko po kasi yung comment section, ayoko po kasi nagre-reply. Joke lang. Tinanggal ko po yung comment section, pero may nag-message po sa akin. Sabi niya, Pastor, buti na lang, hindi kayo tumigil. Kasi nakilala ko si Lord nung after pandemic. Tapos sabi ko, ikaw naman, wala yun. A little bit, sabi ko, Lord, salamat po. Kasi it is you. Tandaan niyo po itong mabuti. Kapag purpose ni Lord, alam ni Lord yung ginagawa niya. Alam ni Lord yung paglalagyan niya sa'yo. Kaya pag naglingkod po tayo, teka lang, ano bang purpose ng paglilingkod natin? It will bring us unity. Pangalawa, it will bring us fruitfulness. Pag alam mo yung purpose mo, imposibleng walang bunga. Are you here? But without knowing your purpose, mahirap magkaroon ng bunga. Parang suntok sa buwan lagi yung paglilingkod mo. Pag alam mo kung ano yung dahilan ng paglilingkod mo, makinig kang mabuti. Sure ako, si Lord din ang magpo-provide ng bunga nito. Hello? Number 1, serve with faithfulness. Number 2, serve with purpose. And lastly, number 3, serve with substance. Amen? Ang sinasabi, verse 8b and 9, sabi niya, then, and they will each be rewarded according to their own labor. For we are co-workers in God's service.
You are God's field and God's building. So ang sinasabi sa atin, lahat tayo maglingkod. We work together, we serve together. But take note of this. Each is rewarded individually. Brad, sabay-sabay tayo naglilingkod. Pero ang reward daw ni Lord, individual. Are you still with me? So anong sinasabi sa atin? Kaya nga ang sinasabi, maglilingkod na lang rin naman tayo. Brad, lagyan na natin ng bigat. Lagyan na natin ng effort. Lagyan na natin ng pagmamahal. Na siguraduhin natin na ang paglilingkod natin ay may kasamang kasipagan at pagpapasalamat sa Panginoon. Because after all, lahat ng paglilingkod natin sa Diyos, hindi masasayang. Na hindi man makita ng tao, pero makinig ka, kita ni Lord lahat ng ginagawa natin. Alam ng Diyos yung laman ng puso natin. Alam ng Diyos yung motibo natin. Kaya makinig kang mabuti. Kung maglilingkod na lang rin naman tayo, lagyan na natin to ng substance. Lagyan na natin ng katotohanan ng puso, ng pagmamahal. Makinig ka, may reward si Lord. At kung paano tayo naglingkod, ganun din yung reward na ibibigay sa atin. Kaya nga when we saw this kind of service, this is also the kind of reward that we will reap. Are you still with me? In 1 Corinthians chapter 15, verse 58, Apostle Paul reminded us, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." At dahil daw po ang paglilingkod natin sa Panginoon ay di masasayang, huwag tayong pumayag na may magtanggal sa atin na kahit na sino o anumang pagkakataon. Dapat hindi daw tayo mawala sa paglilingkod ng sa pamamagitan lang ng tao. Whether you like it or not, mahirap, masakit, masakripisyo ang paglilingkod. Pero wag nating hayaan na may mga taong maging dahilan para mawala tayo sa paglilingkod. Wag din nating hayaan na may mga pagkakataon sa buhay nating mawala tayo sa paglilingkod. Umulan, bumagyo, lingkod pa rin tayo sa Panginoon. Sa panahon na masaya at may kalungkutan, lingkod pa rin tayo sa Panginoon. May kasama o wala, lingkod pa rin tayo sa Panginoon. Because after all, Apostle Peter remind us, if anyone serve, they should do so with strength God's provide. Nang sinasabi, so that in all things God may be praised through Jesus Christ, to Him be the glory and the power of forever and ever and amen. Nang sinasabi sa atin, Brad, sa paglilingkod naman natin, si Lord pa rin ang kalakasan. Si Lord pa rin ang tutulong. Si Lord pa rin ang magsasabi, you serve with God, you serve, they should serve with the strength that God's provide. Na minsan napapagod tayong maglingkod. Alam mo bakit? Kasi akala natin tayo yun. Kaya napapagod tayo. Pero minsan, when we recognize the strength that God provides to every one of us, Brad, mapapagod ka, pero hindi yun ang magpapahinto sa'yo. Because there's a sense of fulfillment every time we serve God. May kapalit o wala, we will serve the Lord. 2 Samuel 24 verse 24, David says, "I will not sacrifice to the Lord my God burnt offering that cost me nothing." Sabi niya ganyan, kung magbibigay ka kay Lord, kung maglilingkod ka kay Lord, kung mamahalin mo si Lord, that costs you something. May matinding reward ang taong may sakripisyong matindi para sa paglilingkod niya para sa Panginoon. Kapatid, hindi sayang lahat ng oras, lahat ng treasure, lahat ng talent, lahat ng ginawa natin para sa Panginoon. Kaya whatever do you have today, whatever do we have today, galing to sa Panginoon. And whatever do you have today, use it to serve the Lord with substance. Amen? Lagi niyo pong tandaan, this church, our church is not belong to me or to my wife or to any pastor. This church is belong to God. We are belong to God. Ako, ikaw, tayo, lahat tayo. We are God's building. God is the one who give growth. Hindi naman natin ito mararating without the presence of the Lord. And I always believe the Lord always protect us. The Lord always be with us. Kasi di natin ito mararating kung wala si Lord. Naalala ko lang, nung pinaalis tayo doon sa pinakaluma nating building, sabi ko noon, Lord, ito na yata, magsasara na talaga yata ang WOL Iba. Pero doon ko rin nakita pag si Lord ang tumawag, si Lord lang din ang may kakayahang magsara.
At kapag hindi si Lord ang magsasara, kahit anong pandemic pa ang dumating, hindi yan magsasara. Naalala ko nun, ang renta pa lang nun, 7,000, hirap na kami, hirap na tayo nun. Pero nung lumipat, mas malaki. Sabi ko, paano nangyari yun, Lord? Paano nangyari yun? Nadoble yung, hindi, kwentahin ko lang. Na-triple yung bayad from 7,000 times 3. Sabi ko, nung nandun tayo sa hirap na hirap tayo magbayad, tapos na-triple pa. Nahirapan pa din. Pero the good thing is, alam mo to pag si Lord, may provision. Amen? May provision. Nakita ko doon, pag si Lord ang pinaglilingkuran, hindi ka kakawawain. Hindi ka hahayaang makawawa ni Lord. Amen? Kaya tandaan natin itong mabuti. Make it sure that every time we serve the Lord, it costs you something. Amen? It costs you something. Bakit? Doon mo makikita, doon mo maintindihan, ito yung bigat ng paglilingkod natin. But listen, this is a good encouragement to every one of us. Huwag kang mag-alala. May reward si Lord after this. Amen? Amen. Let me just end with this. In Mark chapter 10, verse 45, says here, "For even the Son of Man did not came to be served, but to serve, and He gave His life as a ransom for many." Siguro this is a good question. Siguro kaya tayo naglilingkod kasi kailangan tayo ni Lord. I tell you, hindi tayo kailangan ni Lord. Pero kailangan natin si Lord. Pero bago ka pa maglingkod sa Panginoon, He served us first. Amen? Hindi niya tayo basta pinaglingkuran lang. Brad, He served with faithfulness. Tinapos niya. Bumaba siya mula sa langit, nabuhay siya dito. Hindi niya minadali. Hindi siya nag-shortcut. Nag-journey siya actually. Mula sa langit, pinanganak siya muli. Nabuhay siyang kasama natin. He served with faithfulness. Grabe, tiniis niya lahat ng hirap. Tiniis niya lahat ng sakit. Why? Because He want to serve us with faithfulness. He died on the cross because of His love. He served with purpose. Ang purpose? To save us. Hindi natin siya niligtas. Niligtas niya tayo. Hindi natin na-meet yung pangangailangan niya. In fact, the reason why He died on the cross kasi hindi sapat yung buhay natin. Pambayad ng kasalanan. And that's the reason why He died on the cross. Because that's the only need that we need. Sapat sa kasalanan natin. So He served with purpose. And He also served with substance. Kapatid, hindi lang siya basta naglingkod. Di niya lang basta ganun ginawa. Sabi dyan, to give His life as a ransom for many. Paano tayo? Sinerve ni Lord? Namatay siya para sa atin. That's how God served us. And I think we know, we enjoy the salvation. We know that God loves us. As a response, we serve God. Amen? I think also, tonight is a good evaluation. How's your service? How's our service with God? Kamusta yung paglilingkod natin sa Panginoon? Alam mo kamusta yung ginagawa natin kay Lord? Ito ba ay may faithfulness? Ito ba ay with faithfulness? Ito ba ay with purpose? Ito ba ay with substance? It's a good evaluation to every one of us. And if not, and I think it's time to go back. It's time to go back dun sa totoong paglilingkod na dapat meron tayo sa Diyos. Kapatid, I always believe na darating na si Lord. Huwag na nating hintayin dumating si Lord bago natin ibigay yung the best. While we have the chance, while we have opportunity to serve God, Brad, serve God with faithfulness. Serve God with purpose. Serve God with substance. Huwag ka maglilingkod ng keso-keso, ng basta-basta. Maglingkod tayo ng the best. Maglingkod tayo ng may isang dahilan at ito ay magbigay ng papuri sa ating Panginoon. And today, as a response to the word of the Lord, can we just close our eyes? And I want you to think of it. I want you to evaluate yourself. Kapatid, ikaw lang nakakakilala sa sarili mo. At alam mong kilala ka ng Panginoon. So why not you evaluate yourself? Why not to check yourself? Kamusta yung service natin sa Panginoon? Kamusta yung paglilingkod mo sa Panginoon? Kamusta yung pagmamahal mo sa Panginoon? And I will give you time to talk to the Lord, to pray, nakausapin ng Panginoon ngayong gabi na to.
Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, and nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, Pwede po ba sa mga oras na to, tatayo tayong lahat? and nothing else Come on. matters. And let's start to worship the Lord. Let's start to surrender everything to God. This world will Let's do. start to invite, to do the right thing, to make Jesus the center of our Jesus, service, you're the center of our life, the center of everything that we do for Him. Dapat si Lord lang at wala nang iba. Come on, church. Jesus, Maging panalangin natin ito ngayong gabi. Let's worship the Lord together. nothing else matters. And nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, and nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Today, tonight, the Lord is in this place. The Lord is with you. Alam mo ang ginawa ng Panginoon para sa atin, para sa iyo. Kapatid, why not you surrender your service? It's a good realization, evaluation. Your service, you serve God with faithfulness. You serve God with purpose. You serve God with substance. After all, this is for God's glory. This is for God's honor. Thank you, Lord. And today, kasabay nito, we will take our communion. Habang nananatili tayo in the atmosphere of worship, we will do our communion. Take po tayo ng communion. Hawakan niyo muna po. Sabay-sabay po tayong magte-take. Lagi po tayong may dalawang bagay na pinapaalala or sinasabi every time we take the communion. Number one, ito po ay pag-alala. Jesus died on the cross dahil sa pag-ibig niya sa ating lahat. Sa kanyang mga sugat, tayo ay nagsigaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, physical and spiritual. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, binigyan tayo ng pagkakataon na mapalaya sa kasalanan kung tayo ay maniniwala. Pangalawa, ito din ay paalala. Kapatid, babalik si Lord. At dalangin natin na sa muling pagbabalik ng Panginoon, madatnyan niya tayong naglilingkod. Madatnyan niya tayong tapat na naglilingkod. Madatnyan niya tayong we serve with faithfulness, with one purpose, and with substance. Amen. Manalangin po tayo. Let's pray. Father, thank you for the cross, Lord. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat sa ginawa niyo po para sa aming lahat.
Salamat sapagkat mabuti ka at nananatili kang mabuti, Panginoon. Salamat po. Inaalala po namin ang iyong ginawa at umaasa po kami sa muli niyong pagbabalik, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Take po natin ang bread. Take din po natin ang cup. Hallelujah. Can we just raise our hands to the Lord? Pwede mo bang pasalamatan ng Panginoon? Come on. Mula sa aking Come on, puso, just thank the Lord. purihin ka, O Hallelujah. Kristo. Sa kalangitan, ika'y papupurihan. Magmula sa aking puso, purihin ka, O Kristo. Sa kalangitan, ika'y papupurihan. Magmula sa aking puso, purihin ka, O Kristo. Sa kalangitan, ika'y papupurihan. Magmula sa aking puso, purihin ka, O Kristo. Sa kalangitan, ika'y papupurihan. Magmula sa aking puso, purihin ka, O Kristo. Sa kalangitan, ika'y papupurihan. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, salamat sa pagmamahal mo, at salamat sa mga ginagawa mo sa buhay namin. Lord, tulungan mo kami lagi, samahan mo kami lagi. By your grace alone, Lord. Sa pamamagitan lang po ng tulong nyo, sa pamamagitan lang po ng pagmamahal nyo. Lord, tulungan mo kami lagi na maglingkod ng tapat, maglingkod ng ikaw ang dahilan, at maglingkod ng totoo at para sa iyo. Lord, salamat po sa iyo pong lahat ng papuri, ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen and Amen. Amen and amen and amen. Ayan, the word of God is never wasted. So, habang patuloy tayong nakikinig at sumusunod sa kanyang salita, si God ang nagpapalago sa atin. So, today, we were reminded to serve God with faithfulness, purpose, and substance. So, ngayon, bilang isang pamilya sa Panginoon, let's take this opportunity to connect with one another. But before anything else, meron po ba tayong first time newbie, first time lang po dito sa ating church? Ayan, meron po ba? Ayan. Meron? Akala ko may nagtaas. Ayan. So ngayon naman po ay magkakaroon tayo ng ating Connect segment. Kaya po tayo na sa church ay para ma-encounter natin si Lord. At kasama na rin doon ay makilala natin yung mga nakakasama natin dito sa ating church. Kaya ginagawa po natin ng Connect ay para mas makilala po natin ang isa't isa. So kanina we worship the Lord. Nakinig tayo ng salita ng Diyos. So ang ating Connect katanungan, ano ang nararamdaman mo right at this moment dito sa WOL Iba Church? Ayan, be honest po. Again, ano ang nararamdaman mo right at this moment dito sa WOL Iba Church? Ayan, sige po. Ngayon po, tatayo tayong lahat. Hahanap tayo ng makakausap. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Yung hindi nyo pa po kilala or hindi nyo pa nakakausap. Ayan, let's enjoy this moment of connection. Meron po ba dito sa harap? So, our WOL Connect timer starts now.
Praise. Sige po, mamaya natin pagpatuloy yung pag-connect natin. This time, we will going to proceed to another type of worshiping God, which is giving time. If you have your Bible with you, open it to 2 Corinthians chapter 9, 6 to 8. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly, so that in all things and at all times, having all that you need, you will abound every good work. Sa passage po na binasa natin, may nire-remind sa atin si Lord when it comes to giving Him back. Give your heart. Give with your heart. Ang tunay na pagbibigay ay hindi pinipilit. Sabi po sa verse, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. Giving is decision. Decision po yan. Magbibigay ba ako? Susunod ba ako? Ibibigay ko ba lahat? Next time na lang kaya? Whatever questions you have in your mind, everything na maaari mo, ang giving, whatever questions you have in your mind, every time na marinig mo ang giving, you have to decide. At kapag nag-decide ka magbigay, it means wala nang pag-aalinlangan pa. Kaya naman, isama mo ang puso mo, kapatid. When we give, puso natin sa pagbibigay ang sinisiyasat ni Lord. Si Lord po nakatingin yan di sa amount, sa laman ng puso natin habang nagbibigay tayo. Ang taong decided magbigay, cheerful po yan. Masayang nagbibigay. Why? Kasi hindi mo ito ginagawa dahil feel mo lang magbigay. Pero dahil alam mo na mahalaga ang pagbibigay. Sabi ng verse 8, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Ibibigay ko ba kay Lord yung oras ko, yung pera ko, yung lakas ko? Wow, joke lang. Kapatid, your decision here must come from your heart so that you could give it to God with cheerfulness. Kasi kung pipili mong magbigay sa Lord righteously, God is telling us that He is able to bless abundantly. Praise God. Now it's time for my short testimony. Kung meron dito nakakalala po ang yung huling challenge ko, yung testimony ko is nasugod ako sa ER. Alam ng iba yan. Tapos outpatient lang po kasi after nun yung okay na ako, lumabas na ako. Yung re-remind ko lang po, i-review ko lang po, yung inabot ng bilis sa ER sa is 9,600 gano'n. Down to 1,900 na lang. Ang galing ginawa ng Panginoon. This time, ang testimony ko po, hospital ulit. Nasugod po ulit ako sa ER. Pero po yun ang Panginoon kasi po yung may sumakit sa akin. Nasa trabaho kami ni Kuya. Yung mga estudyante po kasi namin mga special children. So hindi pwede basta-basta iwanan. May ginamit si Lord para dalhin ako sa ER. Tapos si Kuya po sumunod na lang. Nakakatuwa lang kasi pag parang nagsisigod kang magbigay kay Lord, buong tiwala ka sa Kanya, alam naman natin eh. Kasi for me, just based on my own experience, kaya mas pinili ko po doon. And then po, nasa gitna ako ng pain, honestly, ang utak ko lang, ang prayer ko lang, Lord, tanggalin mo na to, bawasan mo na. Kasi yung first night po, yung magdamag, talagang tinatanong ako ng nurse, meron silang rating 1 ng 10 ang pinakamasakit, 1 ang hindi. 10 ako ng 10 ako ng 10. Tapos muli ng Panginoon kasi kinabukasan nag-subside na. So yun na nga, inabot lang po ako ng 3 days. I think okay lang naman banggitin to. Yung bill namin, just for 3 days, inabot siya ng 55 ba o 56,000. So, I'm not sure kung hiwalay pa yata yung doctor's fee. Pero sabi ko, Lord, kasi si Kuya, nag-decision siya doon ako dalhin, mas inisip niya yung safety ko. And to nga po, sabi ko Kuya na, so praise God kasi nga, ito na yung bill. Sabi ko, Lord, as a faithful tither, nagsisikap magtapat sa inyo. Hindi ako nangaba.
although nakahilata lang ako, may mga taong ginamit si Lord para tulungan si Kuya. Purihin na Panginoon, alam niyo po, from 6,000 ang binayaran lang namin is yung doctor's fee. The rest po, wala na kaming binayaran. Sige po, napakanatan ng Panginoon. Kaya po ang challenge sa atin dito gusto niyo bang maranasan pag dumating kayo sa pagkakataon na nasa gitna kayo ng karamdaman, nasa gitna kayo ng haharap kayo sa malaking gastusin. Pero kampante kayo, gusto niyo bang maranasan yon? Amen po ba? Amen. O gusto niyo bang maranasan yung pag dumating na yung time na ang laki ng dapat yung bayaran because of your health issue? Sasagutin ni Lord. Gusto niyo po ba yon? Amen. Kung ganun po, this time tatayo tayong lahat. Pagpipray natin yung bibigay natin kay Lord. Kung meron po dito hindi pa lubos na uunawaan ng pagbibigay, okay lang po, wag muna kayong magbigay. Kasi like what I said a while ago, si Lord nakatingin yan sa puso. Sa laman ng puso mo habang nagbibigay ka. Sige po, manalangin tayo. Hallelujah, Lord God, Panginoon, tunay napakadakila mo, O God. Thank you, Lord, for this another great opportunity, O God, na kami po ay makakaranas po ng kaligayahan sa pagbibigay sa inyo. Panginoon, please continue to bless these people, O God, na nagsisikap po magbigay. And Lord, for those people na hindi pa po nakakaunawa, hindi pa napagbigay, Panginoon, kayo po ang bahala magpaunawa sa kanila upang ma-experience din po nila, O God, yung sarap ng pagbibigay at yung mga pagpapala nyo, yung favor nyo, yung provision nyo, O God. Salamat, Panginoon. Lord, patuloy po, ikaw lamang aming dinadakil sa lugar to. In the mighty name of Jesus, Amen. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Ayan, palakpakan naman po natin si Lord sa testimonies na narinig natin. Tunay ngang napakabuti ng Panginoon, hindi lang sa isang tao, kundi sa lahat ng taong nagtatapat at naglilingkod sa Kanya. And church, ngayon naman po, narito ang ilan sa ating mga announcements. So, please listen carefully so you won't miss these opportunities to grow, serve, and be part of what God is doing here sa ating WOL Church. And ayan, una na po dyan ang ating Life Retreat graduates. So ngayon po ang inyong topic 4, ang inyong last topic ng inyong life application class. So please stay for a while po pagkatapos ng ating worship celebration para sa inyong life application class. At sa July 11 naman po ay magkakaroon kayo ng water baptism. Ayan, ito po ay isang public declaration na tinatanggap mo si Jesus bilang iyong Lord and Savior. So, kung nais nyo pong magpa-water baptism, makipag-coordinate lamang po sa ating mga leaders. And praise God! Sige po, palakpakan po ulit natin si Lord. Dahil katatapos lamang po ng ating edifying week. Ayan, purihin po si Lord sa lahat ng kanyang ginawa. And as a personal testimony, this past week, I experienced God's grace and peace. Yung may mga moment na mabigat yung puso ko, pero habang patuloy akong lumalapit at nagpe-pray sa Kanya, pinapalitan niya yung bigat ng kapayapaan. And niremind din niya ako na huwag mawala sa Kanya. Kaya kung may pinagdadaanan rin kayo, keep coming to the Lord because He listens, He understands, and He gives peace that only He can give. Ayan, so let's continue to grow together in our walk with Christ. And now, calling po sa lahat ng ating mga students here, magkakaroon po kayo ng students get together sa July 18, 2026, Saturday po yan. 2 p.m. to 4 p.m. Kaya naman invite nyo na po yung inyong friends and classmates. And patuloy pa rin po nating suportahan ang ating WOL Palawig Church. Ayan, so kung nais nyo pong magbigay, maaari po kayong dumiretso kay Pastora Elaine Manguni na siyang nag-handle po ng church doon. And ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po kami sa inyong generosity. At ayan, sige, isang
Ay, ulit mali. Isang napakaligayang kaarawan po sa lahat ng ating July celebrants. Meron po bang may birthday dito ng July? Pakitaas pong kamay. Ayan si Kuya, sabay-sabay nating batiin. Happy birthday to you. Ayan. So we declare blessings, provisions, favor, wisdom, good health. Lahat na yan. Nagaling kay Lord. Ayan. May you continue to use you. May God continue to use you mightily. And sana magpatuloy ka dito sa church. Happy birthday and God bless you. Again. Nawala ako. Ano na ulit yun? Ayan. Muli maraming salamat po sa inyong pakikisa ngayong araw. This is Wael Iba. Your family, your church. And lahat. And